follow these safety reminders. First, find your nearest exit. Exits are located at the following. So ngayong araw ay ang araw ng taking ni Andrea as a psychometrician. Siyempre, mag-a-attend tayo at dahil ang required doon is formal dress lang sa mga nanay lang. Siyempre, formal dress ang mga nanay. So, magsusuot tayo ng pantalon and then magpapabango tayo. So, sa mga oras na to is nakatapos na si Andrea mag-makeup. Nakapag-makeup na din ako ng light. Siya lang din naman ang nag-aayos sa akin kasi hindi talaga ako marunong mag-makeup. So, bago ang oath-taking ni Andrea, pinagawaan din siya ni JM ng kanyang banner kasi syempre excited yung kapatid. Super proud ang kapatid dahil mayroon siyang kapatid na nag-board exam at syempre pumasa. So, ayan, dinala niya dito sa bahay pero syempre doon pa rin to kay Nanay Bayi sasabi. So, ayan, ready to go na kami neto. Tapos na kami mag-makeup. Tapos, ayan. So, bababa na kami nito kasi nga aantayan namin yung kapatid ko, na yung tsuhin niya na magsiservice sa amin ngayon. At syempre, siya din yung nag-effort, syempre, hatid sundo sa amin. Tapos, siya din yung ngayon ang taya. Siya kasi ngayon ang manglilibre sa amin ng dinner kasi nga, syempre, super saya din siya dahil nakapasa yung kauna-unahang pamangkin niya sa board exam. So, nagbiyahe kami ng mga 3:30, taka dumating kami dito sa PICC ng mga 5 o'clock. So, ito nga pala yung view ng PICC. So, first time ko rin talaga dito makapunta at iba yung feeling mga mi. Kapag nakapunta ka pala dito talaga is, alam mo yon kasi nga, syempre, dito kasi palagi pinagdadausan ng mga graduation, ng mga bigating school, mga kilalang school. Tapos dito rin ang mga oath-taking ng magkakaibang mga courses katulad ngayon, mag-oath-taking tayo at syempre first time natin dito pumunta. So ayan, maaga pa kami nakarating kaya may time pa kami dito mag-picture. So ito nga tinatawag na Philippines International Convention Center or ang PICC ng Pilipinas. So ayan siya, ganyan pa lang ganyan yung kanyang view kapag ganitong oras ka dito pumunta. So, hindi dito masyadong passable sa mga taxi at grab. So, syempre, mabuti na lang at tawag nun, nag-absent sa trabaho yung kapatid ko at yung asawa niya. Sinamahan kami dito kasi alam nyo, sobrang hirap pala ditong pumunta. Nang pumunta kami dito, sabi ko lang, parang wala palang, hindi katulad sa ibang lugar na madami kang nakikita na mga taxi. So, pwede ka lang doon magpara at sumakay kung saan mo gusto. So, alam nyo ba, ang ganda-ganda pala ng loob neto. So, ang dami-dami nga pala nilang mag-o-taking ngayon at saka pang last batch na sila. So, dapat talaga morning talaga yung kanyang schedule. Tapos, nakamarcha dapat sila kasi na madami silang pumasa at nasa top section sila, diba? So, dahil nagkaubusan ng ticket, at ayun, napunta talaga siya sa panggabi na. So, ang start ng kanilang taking is 7 o'clock. Pero nandito na kami sa loob ng mga 5:30. Tapos, ayan, nagkakagulo nga dito kasi nga, parang alam nyo yun, dito kasi sa mga ganitong okasyon, pag hindi ka talaga sanay, mapapagastos ka talaga kasi nga, ang ina-assist nila talaga dito, yung, kunwari, di ba, may booth kasi dito, may booth na kukuha sila ng picture tapos mayroong 700, may 1,200. So, kung nakikita nyo, ang daming tao dito na nakaupo banda dito sa red carpet kasi yun ang mga mag-o-taking din ngayon pero nga wala pa kasi yung oras. So, nakakapagod. Tapos, syempre, ang haba-haba ng pila. So, ang kanilang team is palagi naman is Filipiniana. So, since last graduation,
nagsuot siya ng Pilipiniana na dress. So, ngayon sabi niya slacks naman daw siya at saka mag-bolero. So, sobrang dami pero siyempre ang laki-laki naman talaga ng PICC. So, kahit ilang libo pa siguro yung mag-graduate dito is kayang-kaya talaga nila i-accumulate. So, ayan, papunta na kami nito sa pagdadausan. So, naglakad kami nito, no? Naglakad kami. So, syempre, ang dami-daming mga nanay dito na, syempre, masaya sila dahil nakapag-graduate or pumasa sa board yung mga anak nila. So, deserve ng mga tao dito na magmarcha kasi lahat ng mga tao dito is matatalino. So, and then, first time ko rin talaga makapasok dito. So, doon sa pila sa labas is pinaghiwalay kami and then nang pumasok nga kami dito sa loob is tinanong kami kung nasaan na yung mga anak namin. So, sabi nga namin is may pinaghiwalay kami pero dapat daw talaga magkakatabi. So, umakin mo yun, magkakatabi. So, para din akong mag-uuttaking ngayon kasi katabi ko yung anak ko sa upuan habang siya ang mag-uuttaking. Pero, syempre alam mo, yung sinasabi nila na lahat ng nangyayari sa buhay mo ay may dahilan. So, kung nag-give up pala ako dati sa buhay ko, siguro hindi ko nakita kung paano naging successful yung anak ko na maging isa siyang lisensyadong psychometrician. So, ayan, so nakikita ko nga siya ditong palapunta na siyempre nag-reserve na ako ng upuan sa kanya and then ayan, unti-unti na itong tawag nun, unti-unti nang napupuno yung stadium o tawag nila dito. Ang ganda-ganda talaga ng lugar na to. So, first time ko siyempre dito makapunta kaya pagpasensyaan nyo na medyo excited lang talaga ako. So, siyempre excited ako na masaya dahil amakin mo yun, nakapasok ka dito. Siyempre, hindi ka makakapasok dito kung hindi dahil sa anak mo or hindi dahil nakatapos ka or pumasa ka sa board o nag-graduate ka. So, ayan nga pala yung anak ko na graduation. So, ang dami-dami talagang dito. Alam mo yun, kanya-kanya din ditong kuha ng video, kuha ng picture. Akala ko nga nang una is bawal dito magdala ng cellphone pero ang nakakadismaya, mayroon doon sa part sa taas na parang naghahalakhak pero sabi ko nga ay ba't ganun. So anyway, hindi sila siguro aware na parang ang lugar na to is tawag nun, dapat nagrespeto din sila sa lugar na to. So hindi ko lang talaga makalimutan yung time na yon kasi siyempre dinig na dinig kasi nga 'di ba nasa loob kayo ng ganitong place. So kapag may tumawa ng malakas, nag-e-echo. So ayun. So habang naghihintay nga kami dito ng kanilang mga guest speaker kasi nagtatawag na siyempre ang una-una laging ng isang graduation or taking, syempre prayer, and then after ng prayer, Philippine National Anthem, tapos ayun, tatawagin yung mga guest speaker, tapos syempre kakongratulate yung mga nagpasa sa board, tapos ayun na, mag-o-taking na. So, ako talaga parang wala akong pinalampas dito na isang minuto dahil gusto ko talagang marinig lahat ng mga sinasabi ng kanilang mga board of directors, yung kanilang presidents ng association nila, ng mga bigatin nilang mga bisita. So, alam mo yun, pakiramdam mo, isa ka talaga sa nag-o-taking kapag pumasok ka dito kasi nga, syempre, katabi mo yung anak mo, tapos maririnig mo talaga yung mga sinasabi ng mga ibang mga nag-board passer kasi 'di ba nanunumpa sila. So ayan, ang ganda, ang sarap sa pakiramdam na kahit ng noong unang panahon, way back time na hindi ka pa dumating sa ganitong sitwasyon is pinag-judge ka ng tao, kung ano-ano mga masamang sinabi sa'yo. Pero
pag si Lord pala talaga yung kumilos is wala talagang imposible. So ako nga, nang habang nandito ako, sinasabi ko sa anak ko, alam mo, para akong nananaginip na nandito ako sa loob ng PICC ngayon. Kasi siyempre, wala namang, hindi mo akalain na makakapasok ka dito, hindi mo akalain na may anak ka pala na magiging psychometrician, may anak ka pala makapagtapos sa kolehiyo. At siyempre, nagpapasalamat din talaga kami sa scholar ng Pasig. Of an address. Hereby solemnly swear Hereby solemnly swear that I will support and defend that I will support and defend the Constitution of the Republic of the Philippines, the Constitution of the Republic of the Philippines, that I will bear true faith that I will bear true faith and allegiance to the same, and allegiance to the same, that I will obey the laws, that I will obey the laws, legal orders, legal orders, and decrees promulgated and decrees promulgated by the duly constituted authorities by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation and that I impose this obligation upon myself upon myself voluntarily, voluntarily, without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. I further solemnly swear I further solemnly swear that at all times and places that at all times and places I will adhere closely I will adhere closely to the ethical and the professional rules to the ethical and professional rules of psychometricians in the Philippines, of psychometricians in the Philippines, and that I will faithfully discharge and I will faithfully discharge to the best of my ability to the best of my ability the duties and obligations the duties of obligation incumbent incumbent upon a legally authorized upon a legally authorized registered psychometrician. registered psychometrician. So help me God. So help me God. Please be prepared. Is now officially a member of the Psychological Association of the Philippines. I do solemnly swear I do solemnly swear to uphold the principles of psychology as a science to uphold the principles of psychology as a science and its professional practice, and its professional practice, be it in the Philippines be it in the Philippines or any other place that may require my participation. or in my participation. I promise to follow the new bylaws I promise to follow the new bylaws of the Psychological Association of the Philippines, of the Psychological Association of the Philippines, to abide by the rules and regulations to abide by the rules and regulations that govern our association, that govern our organization, to believe and adopt its vision, to believe and adopt its vision, to actively work to accomplish its mission, upon the work and accomplish its mission, to adhere to the code of ethics to adhere to the code of ethics for Philippine psychologists and for psychometricians, Philippines and in general, and in general, to uphold all that the organization stands for. to uphold the organization. I promise to do my duties I promise to do my duties as a member as a member and to advance the goals and purpose and to advance the goals and purposes that the PAP stands for. that the PAP stands for. So help me God. So help me God. Welcome to the PAP family. Maraming salamat.